kini ani. Bisaya na kayo naman eh. Lami kini. Lami. Unsay oras inon? Bago matulog. Ano man? Pagka inom nimo ani, dukaon ka diretso din natin mo tulog. Rose Contanilla. Sure ka tahang para dali. Isa ako sa naay sakit sa kasing-kasing. 7 years ko nag-maintenance na ako'y rheumatic heart disease. Duha ka valve dapat palitan. So, malaking halaga ang kailangan. Pero, sige lang, try lang sa mga maintenance, nagpa-doktor, balik sa ospital para lang mawala ang sakit. Sakit lang din siya na sakit na mahirapan ng huminga. So ngayon, sa 7 years kong maintenance, mayroon pumunta sa bahay na nakakuha ng product ng Mrs. sa aking apply. Ma'am Mrs., salamat at nandito ka ngayon. Nasa isang kaibigan na pumunta sa Yan, grabe. Palakpakan natin si Coach John Ryan. Palakpakan naman natin si Coach John Ryan, grabe. Yan. Okay lang din mo, palakpakan natin si Coach Kenneth. Grabe. Sobrang lupit ng kanyang product presentation. Diba? Maganda po ba yung produkto? Yes! Yan. Bago ko mag-start, okay lang ba malaman sino yung mga first timer? Yung mga hindi pa member po. Ibig sabihin po yung mga na-invite. Ano po, yung mga pinakakuha ng libreng merienda. Tapos wala naman pala. Gutom na po ba kayo? Gutom na po ba kayo? Good news po. Lilipas din po yan. Hindi, biro lang po. Dahil ako po ay mabait ngayong araw, nagpabili po tayo ng Jollibee Burger. Mamaya lahat tayo magmimerienda. Diba? Kasi mahirap naman yung pinag-uusapan natin dito, milyon-milyon. May sports car pa, di man lang makapagpamerienda. Diba? Kaya may sutexo naman. Diba? Libre lang po yan, may sutexo naman tayo. Okay, so grabe, no? Kahapon pa kami dito. Umatin po kami ng first anniversary ng Team Rise Up International. Okay na po ba? Palakpakan natin yung team na Coach Daniela. So grabe po, na-amaze. Hindi naman nabago po yung buhay ko. So, ang kulang po pala yung right opportunity. Tama po? So, yun po. Nung nag-apply po ako sa SM, yun po yung itsura ko dati. May itsura na din naman po dati pa. Guwapo ba? Guwapo. Yung biro lang po. So, yun po. Pero kung mapansin nyo, payat. Kasi bakit po walang makain? Diba? Pag hindi po maghintay ng tip ng customer, ang gagawin ko, magkabawan ako ng kanin. Tapos, pag wala na po ang tip sa customer, mangungutang po ako sa tindahan sa tapat ng SM. Ng ulam. So, ganun po yung kahirap yung buhay ko dati. Noong time na yan po, isa pa lang po yung ko. Ano po, ngayon po, 14 years old na. Ano po, pero grabe po yung hirap na dinaanan. Kasi, naalala ko po, every time na yung gatas po, yung tumutunog na yung lata, kinakabahan na po kami mag-asawa. Alam niyo po, di ba yung lata, pag puno, maganda yung tunog. Pero pag medyo mauubos na, sumasayad na yung scoop dun sa ilalim, medyo kinakabahan na po kami. Kasi bakit hindi na naman namin alam kung paano yung susunod na yung pambibili namin nung gatas. So, ganoon po kahirap yung buhay dati. Diyan ko na-experience po na magsanla ng ATM. Dati po kasi nung bata pa ako, akala ko nasasanla lang yung mga ginto. Nung nagtrabaho na po ako, pati po pala yung ATM nasasanla. Sino po dito na-experience magsanla ng ATM? Diba? Ang dami, palakpakan natin yung mga nagsasanla ng ATM. Diba? Nakakatuwa po kasi na-experience natin. Tama po ba? Kasi sabi nga yung sweldo mo, hindi mo pa kinita, ubus na. Kasi bakit po? Kakaltasin na ng tita, pero hindi mo naman tita. Tita kasi tawag namin doon sa pinagsasalaan. So ganun po mahirap yung buhay dati. Okay po. Ngayon po, ang tanong, paano naman po ako napunta sa ganitong opportunity? Kasi from SM Promodizer po ng 9 years, ako po ay naimbitahan. Ano po? Way back 2009, kasi nang time na yun, may baby na po ako. Sabi ko, kailangan ko ng extra income. Tama po ba? Masasabi mo na ang isang negosyo ay negosyo
Mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo. Basta ito po, employment and self-employed po, nandun po sa tinatawag na active income. So, kailangan may gawin ka para kumita ka. Paano pag wala ka ng ginagawa? Tama? So, ito po yung left side ng quadrant. Ito naman po yung right side ng quadrant. Ito po yung business. Tama? Masasabi mo po na business, ang isang business. Dapat po ito po sabi ni Robert Kiyosaki, dapat daw po, kahit mawala ka ng 2 to 3 years, yung negosyo mo tatakbo, kahit wala ka ng 2 to 3 years. Matuturing mo na negosyo talaga yung negosyo mo. Ibig sabihin, may mga tao ka. Tama po? Example po, Jollibee. Nakita niyo po ba yung may-ari ng Jollibee? Nasa Jollibee? Wala. Diba? Minsan dumadalaw na lang doon yung mga nag-franchise. Pero mismong si Tony Tan Cakchong po, hindi po yan pumupunta sa mga Jollibee. Pero po siya po yung may-ari ng Jollibee. Tama? Tinanong po, nagbakasyon niya sa ibang bansa 2 to 3 years, mamamatay kaya yung negosyo niya? Ibig sabihin po, yan yung magandang negosyo. Mawala ka ng 2 to 3 years, tuloy yung negosyo mo. Tama po? Ano pa po? Dapat daw po, meron kang empleyado po, or tao, hindi bababa ng 100. Para masabi mo na negosyo yung isa mong negosyo. Tanong po, empleyado, ang Jollibee po ba, maraming empleyado? Yes. Marami. Tama. Ibig sabihin, magandang negosyo ang Jollibee. Ang problema ito, sino sa inyo may 30 to 50 million na puhunan para makapagtayo ng Jollibee? Taas po ang kamay. Wala. Ibig sabihin po, maganda nga yung negosyo, Sir Ronald. Ang problema, wala kaming kapital na malaki para makapag-start ng ganyan negosyo. Kasi franchising business po yan. O di babaan na lang natin. 7-Eleven, 3 to 5 million. Pwede na. Sino po may 3 to 5 million para makapag-start ng 7-Eleven? Siguro naman yung iba meron. Pero karamihan po wala. Tama po ba? Yes. Maliit na po yung 3 to 5 million, pero marami pa rin mga Pilipino hindi pa rin kaya mag-franchise ng ganun. Tama po ba? O babaan pa natin ng konti. Yung mga sago, nag-inquire ako noong nakaraan kasi gusto ko sana mag-franchise. Doon sa bagong SM ng Santo Tomas, Batangas. Kaya may nauna na. 700 to 900,000 lang yung puhunan. Hindi pa kasama yung pwesto. Franchise pa lang po yun, tsaka yung ibang mga gamit. 700 to 900,000, ang laki pa rin pong kapital. Para magkaroon ka ng tinatawag na leverage income. Tama po ba? Yes. Ibig sabihin po, marami mga Pilipino na hindi makapagnegosyo kasi bakit po? Wala pong kapital. Tama po ba? Ito malupit. Hindi basta-basta din po magninegosyo. Merong tinatawag na overhead expenses. Tama po ba? Yes. Sweldo ng tao, upa ng pwesto. Tama po ba? Bayad po ng bills at yung iba pa pong mga gastos pa sa negosyo. Ibig sabihin po, hindi rin po madali. Okay po? Pero maganda. Tama po ba? At ito pa po, isang palatandaan na maganda yung negosyo mo. Dapat, sa lahat ng lugar daw po nakikita yung negosyo mo. Yes. Para malaman mo na maganda yung negosyo. Jollibee, kahit sa lugar sa Pilipinas, meron na. 7-Eleven, Shell, yung mga Petron po, yun po yung magagandang negosyo. Tama po ba? Nagigets niyo po? Yun nga lang po, napakalaki ng kapital. Meron akong alam po isang negosyo. Ganon-ganon din po ang benefits na makukuha nyo. Magkakaroon 3 years. No choice ka, magkakaroon ka pa rin ng malaking income. Ano pa po? Ito pa isang malupit. Yung negosyo na ituturo ko sa inyo, walang overhead expenses. Hindi ka mag-uupa ng pwesto. Kasi bakit po? May umuupa na. Yung may-ari po ng kumpanya. Tama po? Wala kang babayaran ng bill. Siningil po ba kayo sa kuryente? Wala. Tama po? Wala ka din po mga tao na susweldohan. Alam niyo po, yung negosyo na pagkalaki-laki ng puhunan, ano po, lahat po yan, pwede nyo maging benefits sa One of T Lifestyle International. Diba? So, ganyan po kaganda yung ituturo ko sa inyo negosyo. Kung sa traditional business po, napakalaki ng kapital, pero kikita ka din po ng malaki. Sa networking business po or sa One of T, mamumuhunan ka po ng pagkaliit-liit, kikita ka ng pagkalaki-laki. Tama po? Imagine niyo po kami, pag ako tinatanong, Sir, magkano pagawa mo sa bahay mo? Hindi ko sinasabi na 12 million. Ang sinasabi ko po, 3,988 lang yan. Magkano sir yung bili mo doon sa sports car mo, doon sa imo sa sasakyan? Alam niyo magkano sinasagot ko? Basahin niyo nga po. 3,988 lang po yun. Kasi bakit po? Diyan lang po kasi lahat nagsimula sa 3,988 na puhunan. Wala pa ka naman po natin.
Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mamumuhunan ka ng pagkaliit-liit, kikita ka ng milyon-milyon, higit pa sa kinikita ng branch ng Jollibee sa isang buwan. Ganun po katindi. Lalo po yung kita ni Sir Gab, 3 Jollibee na katumbas nun. Tama po ba? So mamaya po. Ngayon po, pag ikaw po, na-involve ka sa business, ang tawag na po dyan, pwede ka na maki-experience ang tinatawag na passive income. So pag sinabing passive income po, kahit wala ka nang gawin pagdating ng panahon, dire-diretso yung income mo. Tama po ba? Hindi ko po sinabing pagkasali mo wala kang gagawin ha. Kasi baka sabihin ng iba, ay sasali lang pala ako sa Opti, walang gagawin, kikita na ako. Hindi po ganun. May gagawin ka sa una, pero pag na-build mo na maganda network mo, kahit hindi ka lumabas ng bahay sa ayaw at sa gusto mo, may income ka na malaki. Palakpakan naman po natin. Diba? So pag kumita ka na malaki, anong gagawin mo? Invest ka. Pag nakapag-invest ka, ano ba yung pinakamagandang pag-invest pag ikaw ay networker? Pag ikaw ay naka-Opti, alam niyo po pinakamagandang investment, lupa. Lupa. Huwag niyo pong gayahin yung ginawa ng iba. Meron akong downline. Ang lakas, kumita sa 1Opti. Kumita, nakaipon, 100,000. Yung 100,000, itinayo ng sari-sari store. Tama po ba mali? Para sa akin po mali. Kasi kung ginawa mo yun, parang playing safe ka masyado. At hindi mo na mapapalaki pa yung income mo. Kasi ginawa ng downline ko na yun, taga Nueva Ecija. Nagtayo na sari-sari store, siya din nagbantay. Di ba po? Napabayaan niya yung negosyo niya kay Opti. Instead na lumaki pa yung kita sa 1Opti, na ilagay niya lahat sa sari-sari store. Anong nangyari po, yung sari-sari store, unti-unti nalugi kasi bakit? Puro utang. Tama po? Napabayaan niya pa yung negosyo niya sa 1Opti. Dapat ang ginawa po, yung kinita sa Opti, ginamit din pampalaki pa ng network. Yung po yung tamang gawin para hindi ka ma-out of focus. Pinakamagandang investment po, invest ka sa lupa. Ako po lahat ng investment ko. Pag nakaipon po kami ni Mrs., bili kami ng lupa. Nakaipon ulit, lupa lang po ng lupa. Ano po, bakit po? Yung po kasi nag-generate ng income, hindi ka pa maaabala sa oras mo. Yes. Tama? Ito po, good news po. Kabibili ko lang po ulit ng bagong property. Overlooking po. Na 1,000 square meter po sa nakarating sila Coach Jan Ryan po. Ano po? Alam niyo po kung magkano yung halaga ng lupa? Lupa pa lang po, 9 million na. 1,000 square meter. Diba? So ano po gagawin ko dyan? Tatayuan ko po ng resort. Napakaganda po ng location. So yun po yung sinasabi ko sa inyo, na invest mo. Tama po, yung investment mo, pag kumita yan, itayo mo ulit na negosyo. Pag-leverage ka na. Tapos, invest mo ulit, itayo mo ulit na negosyo. Ganyan po ginagawa ng mayayaman. Kung bakit sila payaman ng payaman. Yung mga empleyado po, ganun din yung ginagawa. Maging empleyado, makakaipon, magtatayo ng tindahan. O karinderya. Pag nalugi, babalik sa magiging empleyado ulit. Pag nakaipon ulit, tatayo na naman ng tindahan. So, paikot-ikot lang po. Kaya yung mahirap po, lalong umihirap yung mayaman, lalong yung mayaman. Kasi ginagamit po ng tama. Diba? Are you learning? Yes! English yun. Diba? At least may natutunan po kasi ang hirap na OBP lang tayo dito, kitaan lang yung pag-uusapan natin. Ano po? Gusto ko po, ma-open muna yung isip nyo, bakit pa magandang magnegosyo? At bakit mas maganda ang networking business sa traditional business or sa franchising business? Diba? Kasi dadating din naman ang time, magpa-franchise ka din pag marami ka ng pera. Tama po. Ang mahalaga po dito, gamitin nyo muna sa tama, sa umpisa. Okay po? So, yun po. Yan. Intro pa lang po yun. Umpisa pa lang. Okay po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung 1Opti. Okay po, yung 1Opti business, especially sa mga first-timer po. Okay po, ipapakita ko po sa inyo yung negosyo na binabanggit ko kanina, na maliit ang puhunan pagkalaki-laki ng kitaan. Sir, maganda yung produkto. Maganda yung produkto ng 1Opti. At ako po naniniwala na pag mayroong magandang produkto, mayroong magandang negosyo. Tinuod din. Diba? Pag magandang negosyo, magandang produkto, magandang gawing negosyo yan. Okay? So ngayon po, sir, maganda yung produkto. Ang tanong, paano ako mag-join dyan? Ito po, bigyan ko yung idea. Pwede po kayong bumili ng package. Magkakaiba yung package natin. Meron po tayong platinum. Ang platinum package po natin, nagkakahalaga ng 14,888. Ang good news po, meron kang tinatawag na ROI or Return of Investment. Magkano po yung babalik sa'yo? Nasa 15K plus po na halaga ng produkto pag tumili ka ng platinum package. Maliwanag po? So, assorted product po yan. Makikita niyo naman po dyan.
Ngayon po, sabi nung iba, Sir, sobrang mahal naman ng 14,888, hindi ko kaya yung kapital. Good news po, naglabas po ang company ng gold package mas mababa. 8,888 na puhunan, ang return po around 9,000. 9,000 plus. Tanong po, 8,888 po, malaki maliit? Malaki po maliit? Actually, para sa isang negosyo po, maliit lang yan. Pero syempre, kung wala ka talagang pangkapital, napakalaki po ng 8,888. Bakit po? Kasi nga po, isang buwan na yan na halos sweldo po ng ordinaryong empleyado. Tama po? Ngayon po, isasali mo sa Opti, wala na kayong isasaing. Wala na kayong bigas, wala na kayong ulam, puro Opti juice na. Anak, takal-takal na lang. Kasi 1 month pa natin ito survive. Diba? Ngayon po, sabi ni Chairman, ay, mukhang hindi pasok sa masa. Ang ginawa po ni Chairman, napakabait na may-ari. Naglabas po ng silver package worth 3,988 pesos. Ito po matindi. Pag bumili ka po ng 3,988 na silver package, may babalik sa iyo yung kapital. Tama mo ba? Kasi lahat po ng legal na negosyo, tandaan nyo po, dapat pag naglabas ka ng kapital, may kapalit na produkto. Hindi pwedeng subscribe lang. Tama po ba? Dapat po may kapalit na produkto na pag nabenta mo, kikita or babalik po yung puhunan mo. Sa batas po, ano po, sa SEC po, Securities and Exchange Commission, dapat po at least 70% ng kapital mo babalik. Tama. Yun po yung nasa batas. Good news po. Si One Opti po, more than 100% yung babalik. Yung dati po 4,200 na 12 items ni One Opti. Ngayon, 13 products na worth 4,630 pesos. Napalit yung 6. 4,630 yung babalik. Meron kang 8 bottles ng Opti Juice, tama? Yes. Meron kang 1 pack ng Opti Choco. Meron kang 2 Opti Pit, pantanggal ng mga bilbil. Ano yun po yung bilbil? Meralco, tubig. Keto Pit, pantanggal din po ng mga bilbil. Ano po? Meron ka rin 2. Ibig sabihin po, meron kang 13 items. Nagkakahalaga po yan ng 4,630 pesos. Tanong, nalugi hindi? Yeah. Hindi ka malulugi kasi bakit? 3,988 lang nilabas mo. May tubo ka na agad na almost 700 pesos. So yung nilabas mo puhunan, kumita na agad. Tama mo ba? Ito malupit. Hindi lang po yan yung magiging benefits mo. Ito lang po yung balik. May mga benepisyo ka pa. Una, na benefits mo, pag bumili ka ng silver package, magkakaroon ka ng discount po. Mahilig po ba kayo sa discount? Alam mo yung mga tao, laging inaabangan yung 3 days sila ng SM. Nang dahil po sa discount. Pero ang totoo, pinapalitan lang namin ng tag yun. Talaga lang pong pumupunta lang po yung mga tao kasi sabi, sale, sale, sale. Pero ginagawa namin, pinapalitan namin ng mataas na tag, tapos nilalagyan namin ng mababang tag. Ganun sa One Opti Juice. Tama po ba? So, One Opti Juice po, pinakamalaking discount. Ano pa po? Magkakaroon ka po ng online account. Ano po? Ayan, makikita nyo naman po dyan. Magkakaroon po dito ng lifetime membership and discount, free trainings. Di ba? Nagpabayad po ba kayo ng training dito sa One Opti? Wala po. Ibig sabihin po, libre. Tama po? Next po. Meron pong free travel incentive. Ito po, napakagandang pag-usapan. Kasi bakit po? Meron po tayong ongoing ngayon. From November 13 to January 13, 2024 po. Lahat ng makakahit ng mechanics, meron po tayong free travel papunta po ng Japan. Diba? So, hindi pa po na-travel yung Korea. Oy, palakpakan nga pala natin yung mga makakasama po sa Korea dito. Sino kayo kasama sa Korea dito? Taas po ang kamay. Yan, palakpakan po natin yung mga makakasama sa Korea. Coach Jan Ryan, Coach Ariel, saka sila po, sina ma'am. Ano po? So, grabe po. Imagine, kumita ka na, makakarating ka pa sa Korea, libre. Yes. Diba? Alam niyo po, nag-research ako, nakaka-amaze po. Kasi sa Korea daw po pala, yung mga bata pa lang, ang gagaling na magsalita ng Korean. Tama po ba? Samantalang tayo po, pagdating natin doon, di tayo marunong. Sila, bata pa lang, marunong na eh. Pero mas nakaka-amaze po yung mga Pilipino. Mga bata pa lang din, marunong na mag-Tagalog, tsaka mag-Bisaya.
Di ba po? So grabe po, mag-enjoy po sigurado sa Korea. Kasi ang mahal po ng punta sa Korea. May visa pa yan, di ba? Napasa niyo na ba yung mga passport niyo, ma'am? Okay na po, para hindi kayo maiwan. May visa po yan. Di ba? So ganyan po, maganda po kay OneOpti, may free travel incentive. Meron po tayong online account. Ano po yung online account? Meron po tayong dashboard. Sa cellphone, ida-download mo lang. Pag nag-member ka, huwag ka pumayag na apply mo lang yung tumitingin ng account mo. Dapat po alam mo yung password mo, alam mo yung username mo. Tama po? Para nakikita nyo po yung income nyo, magkano na, magkano yung dadating. Tama po ba? Para alam nyo magkano yung papasok sa check-in nyo every Friday. Okay? Ano pa po? Meron po tayong tinatawag na PIP-PAIR program. Ay, ito po, good news. Yung PIP-PAIR program natin ngayon. Dati, kailangan mo pa ng resibo pag bibili ka ng mga appliances tsaka gadget. Ngayon po, grabe. OneOpti po, free Sodexo sa PIP-PAIR program. Grabe pala pakalaman po natin. Diba? Kagabi po, namigay po ako ng Sodexo doon sa anniversary ng Team Rise Up International. Hindi ko na muna estimate kung magkano kaya inabot nun. More than 20,000 po na Sodexo pinamigay ko po dun sa event kahapon. Diba? Ganyan po maganda ang OneOpti, meron tayong Sodexo. Pag gusto mo mag-reward sa team mo, di ka nadudukot ng cash sa bulsa mo. Sodexo pa lang po, good as cash din naman yun. Matutuwa na sila. So pwede mo ibili ng products, mga gadget, appliances. Ito ka malupit. Meron po tayong free tuition fee assistance program. So marami na po dito nakatapos ng 4 na taon sa college na ang tuition fee po, libre pong binibigay ni OneOpti. Ganyan po kaganda yung programa natin. Okay? So yan po yung mga benefits. Next po, meron po tayong tinatawag na ways to earn. Or meron po tayong tinatawag na 5 ways to earn. So simplihan lang po natin ito. Kasi sa iba ang dami. May 12 in 1, may 18 in 1 para mga marketing plan. Ito po, 5 lang yung papaliwanag natin, pero sigurado po gumagana lahat yan. Di ba po? So ito po, number 1 po, meron po tayong tinatawag na direct selling. Ito po, bigyan ko yung idea. Sino po dito yung mahilig or mga member po ng mga personal collection, Avon, sino po? Mga Sara Lee, Boardwalk. Yan. Ang tawag po dyan mga direct selling company. Tama? Na nagbibigay po ng commission pag kayo po yung nakakabenta. Si OneOpti po, ang unang itaan niya po, direct selling. Okay po? Ang direct selling po natin, di ba, up to 42% retail profit. Ano po? Magkano po SRP ng OneOpti juice? Magkano po? 350. Pag member ka, makukuha mo lang ng 200 pesos. Tama po ba? Magkano kita mo? May kita ka na 150 pesos per bottle. Tanong po, yung 150 pesos na kita, malaki maliit? Per bottle. Malaki pong kitaan. Bigyan ko kayo ng comparison, ha? Tignan niyo po. Magkano po ang minimum ngayon dito sa Cagayan de Oro? Minimum wage. Magkano po? Kung daily lang po, yung kanilang iisipin, makabenta lang sila ng 4 na bote isang araw, pwede talagang mag-resign sa trabaho. Tama po ba? Ang malapit dyan, yung mga binentahan nila ng produkto, dumating ang time, bumili na ng package. Nung nalaman na may kitaan, nag-full time din sa OneOpti, lumaki ang network, nagsimula na po sa benta-benta. Palakpakan naman po natin. Diba? Kaya sabi ng iba, ay, mag-quit na ako sa Opti. Ang hirap ang hirap mag-network, ang hirap mag-recruit, ang hirap magbenta. Hindi po mahirap. Napakadali lang po magbenta sa OneOpti kasi bakit? Mura na, effective pa yung produkto. Ikaw na lang talaga yung tatanungin kung paano mo sisipagan ng pagbebenta. Okay? May natututunan po ba kayo? Yes! Okay? O, nasa na tayo? So, doon po tayo sa kita. Opti juice pa lang pinag-usapan natin yan. Meron pa tayong Opti Coffee. Tama? Yes! Meron pa tayong Opti Coffee. Magkano sa umpisa, napapagod ka? Yung mabilis ka mapagod sa umpisa, halimbawa, nagwalis ka. Sa umpisa, mabilis ka alin. Pero pag nagtagal na nagwawalis ka, nawawala na yung hingal sa dulo. Tama po ba? Parang ako po, pag nagbabasketball ako dati, pag nagbasketball ako, 1-2 takbo pa lang po sa court, hinihingal na ako, kailangan ko lumabas, kailangan ko magpahinga. Yun po yung isang sign na barado po yung ugat ko. Tama po? Ngayon po, kaya ko maglaro hanggang 4 na laro. Kahit 1 to 21, yung piso-piso na laro. 1 to 21, alam ng mga kalalakihan yun. Ano po, ibig sabihin kahit 4 na laro, kaya ko na po maglaro. Walang labasan sa court. Diba? Alam niyo po kung bakit umiinom na po ako ng OneOpti boost. Ilang buwan na po kasi binigyan kami ng sample ni Chairman. Walang pa naman po natin.
Ito naman po yung pag-i-invite. Dalawang klase din po kasi kitaan sa networking business. So, one of the. Yung una, mag-direct selling ka. Yun nga lang, parang kasi siyang trabaho. Di ba pag may trabaho, may kita. Pag walang trabaho, walang sweldo. Tama? Yes. Ang direct selling po, parang ganun din. Pag nagbenta ka, may kita ka. Pag hindi ka nagbenta, wala kang kita kasi nga direct selling siya. Outright commission po yun. Nakakawakan mo agad. Ngayon po, yung second way, ito po yung mas magandang fokusan nyo. Kasi bakit? Marami po mga nag-focus sa benta-benta, hindi naman talaga yumaman ng sobra sa 1OP. Yun po yung katotohanan. Wala po ako nakita dito na nag-focus sa benta-benta yumaman. Kasi bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, dito sa ganitong negosyo po, mas maganda dito yung second way. Okay? Paano pag gold package naman yung binili ng kakilala mo? Meron kang 600 pesos. Okay po? Pag platinum package yung binili ng kakilala mo, meron kang 1,000 pesos. Maganda po sa 1OP, walang discrimination ng account. Ano pong ibig sabihin? Kahit silver package lang yung binili mo. Di ba? Kahit silver package lang yung binili mo, automatic yan, kahit malaking entry yung bumili sa'yo, buo pa rin commission yung ibibigay sa'yo. Sa ibang company po kasi, pag ikaw silver, naka-invite ka ng gold, 200 lang din ibibigay sa'yo. Naka-invite ka ng platinum, 200 lang din. Itinidepende po nila sa kanya, sa inyong position ng account or sa package na binili mo. Hindi ko na po papangalanan. 200, sa benta mo na 1488, napaka-unfair nung company. Tama po ba? Kaya maganda po kay one of the very fair yung marketing plan po natin. Palakpakan naman po natin. Okay? So next po, next. Yan. Unahin natin yung infinity bonus. Sabi ni company, this will apply to your third direct referral onwards. Get an infinity bonus on each of their first two direct referrals down the line. So paano po yun? Para kumita ka ng infinity, kailangan daw po mag-recruit ka at least 3 tao po. Di ba? Sabi kasi nung iba, ang liit daw ng direct referral ni one of the. Okay lang naman. Ano po mas gusto nyo? One time na direct referral o lifetime na indirect referral? Yung tipong hindi ka na nagre-recruit, kumikita ka pa ng indirect referral. Kasi hindi naman ako panahon magre-recruit tayo dito. Tama po ba? Ako, ang direct ko lang dito, 20 plus lang. Ang downlines ko, nasa more than 100,000 na. Ibig sabihin, hindi talaga kailangan sobrang dami ng direct. Kailangan mo lang ng ilang tao, tulungan mo yung mamanyayaman ka na. Tama po? So dito po, pag may third direct ka, sige tuloy natin. Example, ito po yung third direct mo. Pag ito nag-invite, may kita ka pa rin. Di ba dapat yung direct referral kanya lang? Ito po, nag-invite po siya ng platinum. Magkakaroon po siya ng 1,000 siya. Yung 500 po na nandito, ikaw yun. Sa'yo po yun. Yun po yung infinity bonus. Nasusundan mo? Yes. Next, paano pag gold yung binili? Siya yung may 600, ikaw naman yung merong 200. Ibig sabihin po, kahit hindi mo na-invite, hindi mo na-recruit, recruit mo. Basta magsisimula sa third direct mo, down the line po, every first two, kikita ka ng infinity bonus. Palakpakan naman po natin yan. Diba? Ibig sabihin, kahit puro left, walang right. Kasi sa ibang company, dapat left and right. Sila din. Meron ka pa rin kikitain. Nasundan mo ba? Okay? Next. Tuloy-tuloy po yan. Pag may papasok na platinum, 500. May papasok na silver, may 100 ka. Pag gold, may 200 ka. Tuloy-tuloy po yan up to infinity. Kada unang dalawa. Palakpakan naman po natin yung mag-ibig. Ano po yung pairing bonus? Yung nag-prepare. Nagmamatch. So meron sa left, meron sa right. Ito po yun. Ito po maganda sa kanya. Pag may pumasok sa left mo, na silver to silver, kikita ka ng 750 pesos. Kasundan? Yes. 750 pesos. Bukod sa 200 na direct mo, may 750 ka pa. Ibig sabihin po, total of 1,150. 2 tao pa lang naimbitahan mo. Tama? Pag yung tao inimbitahan mo, nagandahan sa negosyo, palagay nyo mag-invite? Yes. Pag nag-invite, may kita yung tao nag-invite, tama? Pero dahil under ng organization mo, pag may pumasok na gold sa left, may pumasok na gold sa right, magkano kita mo? 1,500. Salamat po sa mga palakpak. Diba?
1,500. Tama po yung narinig nyo para sa mga networker na po, nagaling na ng ibang company. Tama po yung narinig nyo. Kahit silver account ka, ang nagpare sa ilalim mo is gold to gold. Papayaran ka ng company ng times 2, 1,500 pesos. Sa ibang company po, 750 lang yan. Nakadepende kasi kung ano yung membership mo. Sila po ulit. 250. Kahit silver account ka lang, palakpakan naman po natin yan. Diba? Imagine, silver account ka lang po, 2,250 kita mo. Halos lampas kalahati na ng iyong membership yan. Diba? So, yun po. Silver to silver, 750, gold to gold, 1,500. Platinum to platinum, 2,250. Paano pag hindi pantay? What if sa kabila silver, sa kabila gold? Magpe-pair ba yun? Yes. Magpe-pair pa rin po kasi bakit? Point system po kasi ginagamit natin. Maliwanag po? So yung silver po kasi 100 points, yung gold 200 points. So yung kalahati ng gold na 100, papares yun dun sa 100. Mag-pairing po ulit yun. So kikita ka po ulit ng another 750. Wala pong laglagan ng points kay Opti. Walang naman po natin yun. Diba? Repeat order, kikita ka ng uni-level bonus. Ganun lang po kasimple po yun. Ibig sabihin po, mas maraming member sa ilalim, mas maraming product user, mas malaki yung uni-level pagdating po ng panahon. Palakpakan naman po natin. So yung uni-level niyan, yung per bottle po natin of the juice, 2 pesos and 50 centavos yung pinaka-rebates. Tapos 10 po yung tatamaan yan. So ibig sabihin, kaya mag-payout ng company ng hanggang 25 pesos. Alam ko po kung paano po siya nagsimula sa 1 Opti. Tama? Binago ko yung setup. Dapat po kasi ako yung muling magsasalita. Sabi ko, hindi. Kasi yung tao, sawang-sawa na yun sa mukha ko. Ano po? Sawang-sawa na po sa mukha ko yung tao. Sabi ko, yung result naman nung isa, ano po? Nagaling po talaga sa walang-wala. Gusto niyo po ba makilala? Yes! Yes! Bigyan ko kayo yung background bago po natin manoodin yung video. Yung tao po na to, dati pong tricycle driver. Palakpakan naman po natin. Meron po dito tricycle driver? O naka-experience mag-tricycle? Asawa ng tricycle driver, meron po? Yan. Ito po yung ating susunod na speaker. Matagal po itong tricycle driver sa San Pablo City. Doon po sa amin sa pangalawa po, pati yung sakit sa bulsa na solusyonan po. Okay po? So bago ko po tawagin, panoodin po muna natin yung video po ng ating pong speaker na susunod. So, tawagin ko po, former tricycle driver. Ngayon po, may sariling bahay, may sariling pong sasakyan. Cash binili Ford Everest. At ang pinakamalupit po, Chairman Serial Awardee na kumita na po ng more than 11 million sa 1 Opti. Grabakan mo natin, Coach Jude Velasco! First timer. Okay! Grabe, congratulations po sa inyong lahat. Na-amaze po ba dun sa video? Yes! Talaga nakaka-amaze kasi gano'n na eh, resultado na eh. Tama po ba? Yes! Yun po talaga ang katotohanan pero hindi nila alam kung ano po talaga yung pinagdaanan ng una. Tama po? Ano po, pakilala po ulit ako sa inyo. Pangalan ko po, Jude Velasco from San Pablo City, Laguna. Tama po yung sabi ni Sir Ronald, dati po akong tricycle driver. 6 years po ako na tricycle driver. Very proud po ako kasi marami akong natutulungan para maihatid sila pa uwi ng safe sa bahay nila. Ano po? Yun nga po, sabi ko nga, amaze kayo dun sa video. Tama? Kung ano man yung achievement namin ngayon, sobrang nakaka-amaze talaga. Eh Sir Ronald, na-amaze ako sa mga sa resulta niya kasi alam ko yun din yung magiging future ko pa eh. Yes! Ano po? Pero katotohanan yan, hindi nyo po alam kung paano po talaga yung pinagdaanan namin nung una. Okay lang po ba magkwento? O sawa na po kayo magkwento? Sawa na sa kwento? Okay lang, wala kayong magagawa. Nasa akin yung microphone. Ano po?
Amaze na amaze. Alam niyo po ba, 4 years ago, sobrang hirap po ng buhay namin. No po, nung hindi ko pa nakikilala si Opti, nagkaroon pa ako ng sakit. Ang sakit ko po, TB. Personal testimony po ko nung company, si chairman mismo po talaga na amaze dun sa kwento ng buhay ko. Kasi alam po niya yan, si Sir Ariel, nandito pala yan. Alam niya ni Sir Ariel, yung talagang simula namin. Tama, Sir? Sobrang hirap. Sobrang hirap, buti na lang, di kami sumuko, buti na lang, nagtiwala kami kay Lord na meron talagang magandang mangyayari sa buhay natin. Ano po? Napakahirap po kayo mag-ulam ng toyo. Alam niyo yung toyo? Yes. Isang buwan pong ulam yun. Ano po? Kasi ang nangyari niyan, ito. Ang nangyari po, yung nag-member ako sa company, hinatid ako nila Sir Gab. Sir Gab mismo naghatid sa akin, saka si Sir Ronald. Ang sasakyan pa ni Sir Gab noon, yung accent na kulay pula. Hinatid ako sa Nueva Ecija, 3 days pa lang ako sa Audi. Kasi yung mga tao doon sa lugar namin, sa San Pablo, sukan-sukan na siguro sa akin eh. Ang hirap kasi mag-recruit, even yung mga kakilala mo, personal mong kamag-anak, talagang hindi maniniwala sa'yo. Nakaka-relate po kayo, nangyayari po sa inyo. Yes! Yung po talaga ang katotohanan. Wala po talagang kayo nilala sa sariling bayan, kaya nga po nandito kami sa Cagayan de Oro ngayon eh. Wala, hindi kami kilalanin doon. Kaya ang nangyari, dinala ko nila. Kasi sabi ko kay Sir Ronald, Sir, dalhin mo na lang ako sa Nueva Ecija kasi may kapatid ako doon. Kaso pagdating ko doon, hindi naman naniniwala yung kapatid ko. Kasi kuya ko siya. 7 kami sa magkakapatid, pangatlo ko sa panganay. Siya yung pinakang panganay sa amin. Maniniwala kaya yun? Napakahirap ko, sobrang itim ko, sobrang payat ko. Nakikitara pa ako sa kanila, kaya hindi talaga maniniwala. Pagdating ko pa lang doon, sabi ko, bro, ang ganda ng company na napuntahan ko. Sabi ko, yaman tayo. Sabi, pagod ka lang sa biyahe, gutom ka lang. Yun po yun. Tumira ako doon sa kanila, sa Nueva Ecija. Siya kasi, ahente siya ng Globe. Yung naglolog sa mga tindahan. Ngayon, para makatira ako doon ng libre, pinalabas niya doon sa boss niya. Ako yung training niya. Sabi niya doon sa boss niya, Sir, ito nga palang kapatid ko, gusto din magtrabaho dito. Pero sabi ko, bro, hindi talaga ako magtatrabaho. Gusto niya akong ipasok sa trabaho niya, ayoko talaga. Kasi alam ko na ang mangyayari. Kung ano yung nangyari sa kanya, kasi siya 4 years na doon sa trabaho niya, wala din naman nangyari. Ginawa ko, sinamahan ko siya sa area. Wala siyang ilalabas na pera nun. Kasi ang hirap, umiikot lang din yung niya. Pang-araw-araw lang din yung kinikita niya. Kaya ang nangyari, sinamahan ko sa area. Yung mga katrabaho niya, sinamahan ko sa area. Hindi naglalabas ng pera. Para lang magkaroon ako ng prospect, kailangan kasi yung mga tindahan nila mapuntahan ko. Kaso ang hirap. Sino maniniwala sa'yo na sobrang payat mo, napakainti mo pa? Ang pinopromote mo ay health product pero ikaw inuubo. Opo. Kasi yung sakit ko, TB, gagagaling ko lang dun sa sakit na TB. Ang laki po nun, 55 inches po. Talagang, sabi nga nung doktor sa akin, inayawan na ako ng doktor, na nagkasakit ako. Buti na lang, hindi marunong pumirma yung isang bulate. Kasi kukunin na talaga ako. Dumadaan sila sa Ronald sa amin, yung mga kakilala ko, ang inaabangan na lang yung tarpaulin. Tarpaulin na lang talagang hinihintay nila kasi hirap na ako sa buhay ko nun. Talagang hindi ko gusto, yung anak ko na lang talaga nagbigay sa akin ng reason para mabuhay ako eh. Kasi nakahiga ako, may hawak siya tabo. Pag umuubo ako, may kasamang dugo. Ganun katindi. Si Mrs. umiiyak na rin kasi ikot na siya eh. Kung saan siya kukuha ng pang-araw-araw namin. Nabatak pa yung tricycle ko kasi wala na akong biyahe. Naubos pa yung laman ng tindahan namin ni Mrs. Talagang ubos na ubos. Halos utangin na namin ng utang na lang, utang. Umiikot yung buhay namin sa utang. Kaya kailangan ko pumunta sa Nueva Ecija para makatakas sa utang. Ano nangyari? Si Mrs. naman ang problema sa utang. Kasi siya yung inaraw-araw eh. Diba? Hirap po. Minsan nga po, dumarating yung time para ako makakain ng masarap. Pupunta ako sa mga pistahan. Sa Nueva Ecija po, napakalayo po ng Nueva Ecija sa San... Congrats po mga congrats. Hello, Lea si Ma'am. Hello, Lea si Ma'am.
picture. Ma'am, dito ka ba, ma'am? Napakaswerte. 014. Ayan si ma'am.